Ito ang 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWBR-FM. Wika at panitikan, gramatika at kasaysayan, mga araling hatid ay gintong aral at karunungan. Ito ang Filipino Learning Area. Makinig, matuto, pag-aralan ang Filipino. Dito lang yan sa 106.3 DWDR-FM. Ayan, so magandang umaga, Donyans. Isang panibagong araw na naman ng panibagong pamamaraan ng pagkatuto sa pamamagitan ng ating radyo eskwela sa Isabela as a dance radio. Ayan, so binabati ko ang lahat ng mga mag-aaral ng Doña Aurora National High School. Ayan, lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral sa ikasampung baitang. Ayan, binabati ko rin ang ating napakasipag na Chief Education Supervisor ng Dibisyon ng Isabela at ang ating Officer in Charge ng ating paralan, Sir Rodrigo V. Pascua. Magandang umaga, Sir. At sa ating Designated Assistant Principal, Ma'am Ruby R. Guillermo, at sa lahat ng mga ulong guro ng iba't ibang learning area, lalo na sa aming ulong guro na si Ma'am Jacqueline L. Partible. Ayan, isang maaliwalas na umaga sa inyong lahat at nais ko ring batiin ang ating napakasipag na technical specialist, Sir Jacel Guillermo, at ang ating mahuhusay na radio host, Sir Dennis and Ma'am Bernadette. Isang mapagpalang umaga sa inyo, Ma'am, Sir. And so binabati ko rin ang hawak kong sections, ang Ten Nara, Ten Lawan, Tindalo at Yakal. Ayan, ganun din sa lahat ng mag-aaral namin sa ikasampung baitang na alam kong nakaantabay na. Kaya maghanda na kayong mga anak dahil sa ilang sandali na lang ay magsisimula na ang ating balitaktakan sa Filipino 10 ngayong ikalawang linggo. And so ihanda na mga anak ang inyong learning activity sheet, malinis na papel at ballpen at sabayan nyo kami sa gagawin naming pagtalakay. Ayan, so pinapakilala ko rin ang mga kasama ko ngayong umaga, si Sir Alfredo Lagasca at Ma'am Glenda Olanday. Magandang umaga mga mahal kong mag-aaral. So, oras na naman para sa ating talakayan. Pero gusto kong batiin muna ang aking hawak na seksyon, ang Ten Banaba, and Tanggili at Jimilina. So, tabayanan ko ang inyong ang inyong pakikilahok mga anak. Gandang umaga. Ayan, Ma'am Glenda. Okay, Sir Dennis. Yes, Ma'am. Okay na, Ma'am. Okay, so magandang umaga sa inyo dyan. Binabati ko ang lahat ng mga nakikinig o nanonood sa ating FB Live. Okay, ganun din, nais kong batiin ang aking mga minamahal na mag-aaral, ang aking grade 10, Mahogany, Kamagong at Talisay. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, so maraming salamat, Ma'am Glenda. So bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay magbalik-aral muna tayo. Yan, Sir Alfie, ano nga ba ang ating nakaraang aralin sa Filipino 10? Kung maalala ninyo mga anak, tinalakay natin ang week 1 na may kinalaman sa love story o ang istorya ng pag-ibig ni Cupid at saka ni Psyche.
Kung nalaman natin sa araling ito kung paano nagmahal ang bawat isa. Nakita natin ang katapatan ng bawat isa, si Cupid at Psyche. Bakit katapatan? Dahil sa kabila ng kanilang pagsubok ay kanilang napagtagumpayan ito. At sa bandang huli, sila ay nagkatuluyan. So, maaaring nag-iwan ang mensahe sa inyo ng mitolohiyang ito na dapat kung umibig tayo, tapat. Sino man ang ating pinakaiibig, sana maging tapat tayo. Sir Dennis. Ayan, maraming salamat, sir. At para sa ating layunin ngayong umaga ay inaanyayahan ko si Ma'am Glenda para basahin para sa atin ang ating mga layunin. Okay, so Sir Dennis, para at sa ating mga mahal na mag-aaral, ang ating tatalakayin o ang ating layunin ngayong umaga ay una, nasusuri ang nilalaman, elemento at kakanyahan ng binasang akda gamit ang maibinigay na tanong. At ikalawa, may ibabahagi ang pag-unawa batay sa napakinggang parabola. Ayan, So yan ang ating layunin. maraming salamat, Ma'am Glenda. So ngayon ay pakinggan na natin ang ating aralin. Dance Radio, siniparalan sa radyo, atid namin makabago, paraan ang pagtuturo. Wala nang makakapigil pa. Sulong Arangkada 106.3 Dance Radio sa Aurora, Isabela. Edukasyo'y susulong, basta't magtulong-tulong, sulong edukalidad. Dance Radio, learning is amazing. Wika Pantikan, gramatika, at kasaysayan mga araling hatid ay gintong aral at karunungan. Ito ang Filipino Learning Area. makinig, matuto, pag-aralan ang Filipino. Tumutok sa paaralang panghimpapawid. DWDR-FM 106.3 Dance Radio, Dance Radio. where learning is amazing. Kumusta mga mag-aaral? Isang maganda at makabuluhang araw ang hatid namin sa inyo. Panibagong araw, panibagong kaalaman. Muli na naman tayong tutuklas ng bagong karunungan. Ako ang inyong radio host, Teacher Dennis D. Abrojena. Kasama ang ating technical specialist na si Teacher Mark D. Bagamaspad mula sa Dance Radio. Alam kong nasasabik na kayo sa ating aralin. Maghanda na at maging komportable sa inyong pakikinig sa ating broadcast. Samahan natin ang inyong guro sa ikasampung baitang na maghahatid sa inyo sa mundo ng karunungan, si Teacher Sheila May N. Fronda. Isang maganda at mapagpalang araw mga minamahal naming mga mag-aaral sa ikasampung baitang. Isa na namang makabuluhang aralin ang ating tatalakayin sa oras na ito. Ako ang inyong kaagapay at makakasama sa paglalakbay sa mundo ng karunungan.
Teacher Sheila May N. Fronda mula sa Dance Radio. Maghanda na at tiyaking walang hadlang sa inyong pakikinig. Ang inyong learning activity sheets, panulat at sagutang papel ay kinakailangang hawak nyo na sa oras na ito. Magbalik-aral tayo. Ano ang ating paksang tinalakay sa nakaraang aralin? Ma'am, tinalakay natin ang isang mitolohiyang Rome na pinamagatang Cupid at Psyche. Dito isinalaysay ang pag-iibigan ng isang mortal na si Psyche at ang isang immortal na si Cupid. Pinatunayan sa mitolohiya ang kapangyarihan ng pag-ibig. Ipinakita ng dalawa ang katapatan ng kanilang pag-iibigan na kahit anong mangyari, ipinaglaban nila ang kanilang pagmamahalan. Magaling! Sa aralin natin ngayon, kayo ay inaasahang makasusuri ng tiyak na bahagi ng napakinggang parabola na naglalahad ng katotohanan, kabutihan at kagandahang asal at makasusuri ng nilalaman, elemento at kakanyahan ng binasang akda gamit ang mga ibinigay na tanong. Napakagandang paksa, hindi ba mga mag-aaral? Opo, ma'am! Narinig na ba ninyo ang kwentong Alibughang Anak? Opo, ma'am, narinig na po namin. Tungkol saan ang kwento? Ma'am, tungkol po ito sa bunsong anak na lalaki na kumuha agad ng kanyang mana sa ama at siya'y umalis at nagpakalayo. Magaling! Naging mabuti ba ang pamamahala ng bunsong anak sa perang ipinagkatiwala sa kanya? Hindi po, ma'am. Dahil nilustay niya lang ito sa pagsusugal, pag-inom ng alak at sa pansariling kasiyahan. Mahusay! Anong katotohanan o kabutihan ang nakuha natin sa kwento? Ma'am, dapat po ay pahalagahan natin ang pera, kayamanan o kahit anong bagay man ang ipinagkatiwala sa atin. Tama kayo mga anak. Dapat nating pahalagahan ang mga bagay na ibinigay sa atin ng mga mahal natin sa buhay. Anong uri ng panitikan ang alibughang anak? Ma'am, ito po ay isang parabola. Magaling! Ayan mga anak, alam ba ninyo na ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa parabola at ang kabutihang mapupulot natin dito? Ito ay ang parabola ng tusong katiwala. Handa na ba kayo para sa ating pagtalakay? Opo, ma'am! Bago natin pakikinggan ang parabolang ang tusok katiwala, bigyan muna natin ng kahulugan ang parabola. Alam ba ninyo kung ano ang parabola? Opo, ma'am. Ang parabola ay isang akdang pampanitikang nagtuturo ng kinikilalang pamantayang moral na karaniwang batayan ng mga kwento ay nasa banal na kasulatan. Mahusay! Ano pa ang alam ninyo tungkol dito? Ma'am, ang parabola ay galing sa salitang Griegong parabol na nangangahulugang pagtabihin ang dalawang bagay upang pagtularin. Tama! Ang nilalaman ng parabola ay maikli, praktikal at kapupulutan ng mga ginintoang aral. Ang kakanyahan naman nito ay may tonong mapagmungkahi at maaaring may sangkap na misteryo. Alamin naman natin ang mga elemento ng parabola. Ang unang elemento ay ang tauhan. Ano ang alam ninyo tungkol sa elementong ito ng parabola? Ma'am, ang tauhan sa parabola ay mga karakter na hango sa Biblia na maaaring makapagbigay ng aral. Mahusay! Kadalasang ang karakter sa parabola ay humaharap sa isang suliraning moral o gumagawa ng kaduda-dudang mga desisyon at pagkatapos ay tinatamasa ang kahihinatnan nito. Ano naman ang ikalawang elemento ng parabola? Ma'am, ang ikalawang elemento ay ang tagpuan. Ito ang lugar na pinangyarihan ng kwento. Magaling! Ang tagpuan ay naglalarawan din ng aksyon at nagpapakita ng resulta. Ano ang ikatlong elemento ng parabola mga anak? Ma'am, ang ikatlong elemento ay ang banghay. Ito ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Tama!
Ang banghay ng parabola ay realistiko at ang mga tauhan ay tao. Maliwanag na ba ang tungkol sa parabola at mga elemento nito? Opo, ma'am! Ngayon, dumako tayo sa parabola mula sa Syria na pinamagatang Ang Tusong Katiwala. Simulan na natin itong pakinggan. Ang Tusong Katiwala, Lucas 16, versikulo 1 hanggang 15. Nagsalita uli si Jesus sa kanyang alaga. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, Ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una. Magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito. 100 tapayang langis po. Kaya sabi ng katiwala, Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo. Gawin mong 50. At tinanong naman niya ang isa. Ikaw, magkano ang utang mo? Sumagot ito. 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkautang. Sabi niya, Isulat mo 80. tinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Nang marinig ito ng mga Pariseyo, kinutya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, Nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Naunawaan ba ninyo ang napakinggang akda, mga anak? Opo, ma'am! Upang mas maunawaan pa ninyo ang nilalaman ng parabola, ay palalawakin pa natin ang inyong kaalaman at natutuhan dito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong sa bawat gawain. Ihanda ang inyong mga sarili. Babalikan ko kayo pagkatapos ng isang paalala.
Kaibigan, sa panahon ngayon, kailangang magpalakas ng katawan. Kumain ng masustansyang pagkain at sabayan ng pag-eehersisyo. Huwag ding kalimutan ang pag-inom ng vitamins. Resistensya ay palakasin. Kalusugay huwag pabayaan upang sakit ay maiwasan. Isang paalala mula sa Filipino Learning Area at ng himpilang ito. Kayo'y nakikinig sa Filipino Grade 10 kasama si Teacher Sheila May and Fronda. At tayo'y nagbabalik. Simulan na natin ang pagsagot sa mga tanong sa unang gawain. Para sa nilalaman, anong bahagi o pangyayari sa parabola ang kapupulutan ng ginintoang aral at nagtataglay ng matatalinghagang pahayag? Ma'am, Lucas 16, versikulo 9. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Magaling! Ano ang nais ipahiwatig sa atin ng bahaging ito ng parabola, mga anak? Ma'am, sa bahaging ito ng parabola ay may malalim na kahulugan. Isinasaad nito na ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay daan sa pagtanggap sa tahanang walang hanggan. Tama! Gaya na lamang sa panahon natin ngayon. Kailangan nating gumawa ng mabuti sa ating kapwa tulad na lamang ng pagtulong sa mga nangangailangan, gaya ng mga mahihirap na tinamaan ng COVID-19, mga nasalanta ng bagyo at baha. Dumako tayo sa ikalawang tanong. Para sa elemento, anong bahagi o pangyayari sa parabola ang nagpapakita ng mga makatotohanang pangyayari na maaaring maiugnay sa inyong buhay? Ma'am, ito po ay ang bahagi ng Lucas 16, versikulo 10 hanggang 12. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Magaling! Ano ang masasalamin sa bahaging iyan ng parabola, mga anak? Ma'am, sa bahaging ito ng parabola, ipinakita ang pagbibigay halaga sa tiwalang binigay sa atin ng ibang tao. Ganon din sa tunay na buhay, kailangan nating pahalagahan ang tiwalang ibinigay sa atin ng ibang tao dahil sa oras na ito ay masira, mahirap na itong ibalik. Tama! Ang tiwala sa atin ng ibang tao ay dapat lang nating bigyang importansya at halaga. Isipin nyo na ang tiwala ay katulad lamang ng baso na babasagin. Kapag ito ay nabasag na, mahirap na itong ibalik. Dumako tayo sa panghuling tanong sa unang gawain. Para sa kakanyahan, anong bahagi o pangyayari sa parabola ang may tonong mapagmungkahi? Ma'am, ito po ay makikita sa Lucas 16, versikulo 13. Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Mahusay! Ano ang masasalamin sa bahaging iyan ng parabola? Ma'am, sa bahaging ito, ipinahihiwatig na kailangang malaman ng isang tao na siya ay dapat maging mapanuri sa paglilingkod niya sa mundong ibabaw. Alam ng katiwala na hindi niya pwedeng paglingkuran ang pera at ang Panginoon ng sabay. Tama! Sa ating buhay, huwag tayong masilaw sa pera o sa kahit anumang kayamanan dahil kung minsan, sa pagkagahaman natin sa kayamanan ay nadadala tayo sa kasamaan at nakalilimutan na nating paglingkuran ang dakilang Diyos na siyang ating tunay na kayamanan. Naunawaan ba, mga anak? Opo, ma'am!
Hayan, natapos na tayo sa unang gawain. Dumako tayo sa susunod na gawain. Pero bago yan, pakinggan muna ang isang paalala. Hoy classmate, natapos mo na ang mga output natin para sa linggong ito? Ay oo, ready na akong magpasa ng mga output ko. Ang galing mo naman classmate. Ako rin natapos ko na. Ginabayan kaya ako ni nanay sa mga aralin natin sa modules. Ako ring classmate. Buti na lang, kung hindi available si nanay at tatay, maaari ring kontakin ang mga subject teachers natin. May mga contact numbers sila na kasama sa ating learning kits. Tama ka, Frenny. Kahit hindi natin sila nakikita, handang tumulong ang mga guro natin sa Doña Aurora National High School, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Tunay ngang tuloy pa rin ang pag-aaral, classmate. At kalidad na edukasyon pa rin ang hatid sa atin. Walang hadlang sa ating pag-aaral. Kalidad na edukasyon ay isulong. Mga guro'y handang tumulong. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Doña Aurora National High School at ng istasyong ito. Kayo'y nakikinig sa Filipino Grade 10. Kasama si Teacher Sheila May and Fronda. Ako'y nagbabalik. Dumako tayo sa ikalawang gawain. Sa gawain ito, magbibigay kayo ng mga kaganapang nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahang asal ng isang tao. Maliwanag ba? Opo, ma'am! Ano-ano ang katotohanan na naipakita sa atin ng parabola? Magbigay nga mga anak. Ma'am, una po, walang alipin na maglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Magaling! Ano pa ang maidaragdag ninyo? Ma'am, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Mahusay! Mayroon pa ba mga anak? Opo, ma'am. Nagbabago ang ugali ng tao dahil sa pagkasilaw sa salapi o pera. Napakahusay ninyo mga anak! Ang lahat ng inyong binanggit ay tunay ngang nagpapakita ng katotohanang nangyayari sa tunay na buhay na masasalamin sa parabola. Alamin naman natin ang kaganapan na nagpakita ng kabutihan sa parabola. Magbigay nga mga anak. Ma'am, ang kaganapang nagpapakita ng kabutihan sa parabola ay ang bahaging Lucas 16 versikulo 19 at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa. Upang kung maubos na iyon ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Mahusay! Ano ang maiuugnay ninyo sa inyong buhay batay sa kaganapang iyan sa parabola? Ma'am, nais iparating ng kaganapan o bahaging iyan ang paggawa pa rin ng kabutihan sa ating kapwa. Sinabi riyan na gamitin natin ang ating kayamanan sa paggawa ng mabuti para sa iba tulad na lamang po ng pagbabahagi ng biyaya sa ibang tao, lalo na ngayong panahon ng pandemya at panahon ng krisis sa ating bansa. Ika nga po sa wikang Ingles, sharing is caring. Napakahusay ninyo mga anak. Tunay ngang naunawaan at natukoy ninyo ang kaganapang nagpapakita ng kabutihan sa parabola. Alamin pa natin ang kaganapan na nagpapakita ng kagandahang asal. Magbigay nga mga anak. Ma'am, ang kaganapang nagpapakita ng kagandahang asal sa parabola ay ang Lucas 16 versikulo 8. Pinuri ng amo ang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa sa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay sa mundong ito. Magaling! Ano ang maiuugnay ninyo sa inyong buhay batay sa kaganapang iyan sa parabola mga anak? Ma'am, ang nais iparating ng kaganapang iyan ay nagbago ang katiwala matapos niyang malaman na parurusahan siya.
Dahil sa ginawa niya, makikita natin na kapag pinagsabihan tayo tungkol sa ating kasalanan, ay pakinggan natin ito. At bilang pagpapakita ng kagandahang asal, ay babaguhin natin ang maling ating nagawa. Tama! Kaya kung maaari ay iwasan natin ang paggawa ng hindi maganda sa ating kapwa. At lagi ninyong isipin na mahal tayo ng ating poong may kapal kahit tayo ay makasalanan. Ang kailangan lang nating gawin ay magbalik loob at muling magtiwala sa Kanya. Huwag ninyong itali ang sarili ninyo sa kayamanan at makamundong bagay. Naunawaan ba mga anak? Opo, Ma'am! Hayan, natapos na natin ang mga gawain. Ngayon naman ay ating ibubuod ang kabuuan ng ating aralin. Ibuod nga ito mga anak. Ma'am, tinalakay natin ang parabola mula sa Syria na may pamagat na ang tusong katiwala. Ang gustong ipahiwatig ng kwento ay kailangang malaman ng isang tao na siya ay dapat maging mapanuri sa paglilingkod niya sa ibabaw. Alam ng katiwala na hindi niya pwedeng paglingkuran ang pera at ang Panginoon ng sabay. Tinalakay din natin ang mga elemento ng parabola at ito ay ang tauhan, tagpuan at banghay. Magaling! Bago tayo magtapos sa ating aralin ngayong araw, susubukin ko muna kung talagang naunawaan ninyo ang ating paksang tinalakay. Narito ang panuto. Unawain ang sumusunod na mga pangungusap batay sa parabola. Tukuyin kung tama ang isinasaad ng pangungusap. Isagot ang tama kung ang diwa ng pangungusap ay nagsasaad ng kawastuhan at mali naman kung hindi. Simulan natin sa unang bilang. Si Jesus ang nagkwento ng parabolang ang tusong katiwala. Tama o mali? Ma'am, ang sagot po ay tama. Magaling! Si Jesus nga ang nagkwento ng parabolang ang tusong katiwala. Dumako tayo sa ikalawang bilang. Ang kwento ng parabolang ang tusong katiwala ay makikita sa Lucas 18, versikulo 1 hanggang 15. Tama o mali? Ma'am, ang tamang sagot ay mali. Bakit mali ang sagot? Ma'am, dahil ito po ay makikita sa Lucas 16, versikulo 1 hanggang 15. Magaling! Dumako tayo sa ikatlong bilang. Sa parabolang ang tusong katiwala, natuklasan ng amo na niloloko siya ng kanyang katiwala dahil may nagsumbong nito sa kanya. Tama ba o mali? Ma'am, ang sagot po ay tama. Mahusay! Dumako tayo sa ikaapat na bilang. Ang banghay ng parabola ay realistiko at ang mga tauhan ay hayop. Tama o mali? Ma'am, ang sagot po ay mali. Bakit mali? Ma'am, dahil ang mga tauhan sa parabola ay hindi hayop kundi tao. Tama! Dumako tayo sa ikalimang bilang. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Tama ba o mali? Ma'am, ang sagot po ay tama. Magaling! Tunay ngang naunawaan ninyo ang ating aralin hinggil sa parabola. Binabati ko kayong lahat. Palakpakan ang inyong mga sarili. Bago ako magpaalam, ay nais ko munang sagutin ninyo ang panghuli kong mga katanungan. Una, paano nakatutulong sa buhay ng tao ang mga mensaheng ibig ipahatid ng binasang parabola? Ma'am, sa pamamagitan po ng pagsasabuhay natin sa ginintoang aral na dala ng parabola, mas natuto tayong pahalagahan ang mga kagandahang asal na likas na sa atin bilang tao. Mahusay! Ikalawang tanong,
Paano ninyo maiuugnay ang pangyayari sa parabola sa mga pangyayari sa kasalukuyan? Ma'am, ngayong panahon ng pandemya, kailangan nating pairalin ang kagandahang asal sa ating kapwa. Ang pagtulong sa kapwa ay napakahalaga sa panahong ito. Matuto rin tayong maging tapat kanino man at huwag nating sirain ang tiwala sa atin ng ibang tao. Napakahusay ninyo mga mag-aaral. Binabati ko kayo sa inyong masigasig na pagsagot sa mga katanungan. Tunay ngang inyong naunawaan ang aral na gustong ihatid sa atin ng parabola. Palakpakan ang inyong mga sarili. Sana ay naging makabuluhan ang inyong pagkatuto sa pamamagitan ng radyo. Tandaan, kami ay kasama ninyo sa paglalakbay sa mundo ng karunungan. Ako ang inyong kaagapay sa pag-aaral, Teacher Sheila May N. Fronda, mula sa Dance Radio. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, magandang araw sa inyong lahat. At iyan ang kabuuan ng ating aralin ngayong araw. Maraming salamat, Teacher Sheila. Tiyak kong marami kayong natutuhan. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti upang mapaghandaan ang magandang kinabukasan. Ako ang inyong radio host sa aralin na ito, Teacher Dennis D. Abruhena, mula sa Dance Radio, na nagsasabing, huwag paaalipin sa hirap at kamangmangan. Pag-aaral ay igapang upang ito ay mawakasan. Hanggang sa muli mga mag-aaral. Paalam! Wika, panitikan, gramatika, At kasaysayan. mga araling hatid ay gintong aral at karunungan. Ito ang Filipino Learning Area. Makinig, matuto, pag-aralan ang Filipino. Tumuto sa paaralang panghimpapawid. DWDR-FM 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Where learning is amazing. Dance Radio, silid aralan sa radyo, hatid namin makabago, paraan ang pagtuturo. Wala nang makakapigil pa. Sulong Arangkada 106.3 Dance Radio sa Aurora, Isabela. Edukasyo'y susulong
And so may sumagot na po sa ating comment section. Sabi ni Mark Lester Barayuga ng Tentanggili, pagtulong sa kapwa. Ayan, so pagtulong sa kapwa, pagtulong sa may kapansanan. Ayan, so tama ang kanilang naging kasagutan. So, di ba Ma'am Glenda? Sa comment din dito, Sir Dennis, tulad ng comment ni Lily Joy, ni Mark, Cyril, marami pang iba, pagtulong sa kapwa. Ayan, so Yes, tama. Maraming mga sumagot. Maraming sumagot ng tama. Pagtulong sa kapwa. Sunod na larawan. ayan, so gustong ipahiwatig nito ng unang ating larawan na tayo dapat ay tumulong sa mga may kapansanan. Ayan, so pangalawang larawan naman. Ano kaya ang Yes, Sir Alfie, sa ikalawang larawan? Sa ikalawang larawan, Ano ang idinidikta o gustong ipagawa sa atin ng larawang nasa ating sige, screen? comment tayo mga mahal kong mag-aaral. Ano ang gustong ipagawa ng larawang yan? Ayan, so natin. marami nang sumagot. Sabi ni Minerva Curameng at ni Pia Lorraine Samson, paggalang sa nakatatanda. Ayan, so marami ring sumagot, gaya ni Rose Monforte, Jasper Tahon, ayan, so Benalyn Miguel Dolor. So ang sabi nila, paggalang sa pamamagitan ng pagmamano sa nakatatanda. So tama ang kanilang Okay, tama. kasagutan. Ayan, So, so tama, Sir Dennis. oo nga, sir. Na isa yan sa mga pinakaiingatan nating kultura. Wala ang kagandahang asal na yan sa ibang bansa. Oo Ang nga, sir. pagmamano. Ayan, so gustong ipahiwatig nito na kailangan nating igalang ang mga mas nakatatanda sa atin. Sabi nga ni Sir Alfie, ang paggalang sa mga nakatatanda ay atin ng kultura at likas na sa atin bilang mga Pilipino. Ayan, dumako tayo sa ikatlong larawan. Ayan, Sir Alfie. Sa ikatlong larawan, pansinin natin mga kapwa ko mag-aaral, tutulungan niyo ako kung may mga comment. Ano ang gustong ipagawa sa atin ng larawang yan? Meron na ba, Ayan, Sir so may Dennis? mga sumagot na, sir. Pagtulong po sa mga nakatatanda sa atin. Ayan, sagot Okay. ni Mark Lester Barayuga. Tama. Ganon din ang sagot ni Aleli Joy Javier. Ayan, so tama ba sila, sir? Oo, tama. Pagtulong sa mga matatanda. Gusto ko lang ikot yung isang verse sa Bible, Sir Dennis, tungkol sa pagtulong na makikita sa Una Juan 3:17. Sabi dito, Sir Dennis, datapot ang sino bang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito at makikita kanyang kapatid na nangangailangan at dooy pagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. So napakalinaw, Sir Dennis, na Oo nga, sir. yan ang pagtulong sa kapwa natin, ang passes natin, no? Gate pass natin patungo sa kaharian ng Diyos. Ayan, maraming salamat, sir. Dumako pa tayo sa panghuling larawan. Ayan, mga anak, ano kaya ang... Ano ang idinidikta o gustong ipagawa sa atin mula sa ikaapat na larawan? Gusto rin namin sabihin, mga mahal naming mag-aaral, si Sir Dennis yan. Nakikita natin si Sir Dennis. Ano ang gustong ipagawa batay sa larawang yan? Parang late itong mga comments ko. Ayan, Ma'am Glenn, may sumagot dito. Pagtulong sa mga nangangailangan ng tulong. Ayan, tama ba, Ma'am Glenn? Ayan, pagtulong. Yes, tama, sir. Tama, Sir Dennis. Tinan mo, yung lalaki, o sabihin na nating ikaw, di ba? Ay nagbigay ng tulong sa mga sa matanda. Kailan ba yan, Sir Dennis? Ayan, Kailan ka ba nagbigay ng tulong at saan yan?
Ayan, so yan Ma'am Aikwan, taken noong 2019. Ayan, so kung naalala natin yung malakas na baha noon at bagyo na nabaha ang bayan ng Cagayan at Tumawini. So naging isa akong volunteer sa pagbibigay ng relief goods sa mga nasalanta ng baha at bagyo doon sa bayan ng Tumawini. Ayan, so alam ko naman na ngayon ay maayos na ang kanilang kalagayan. Nagtataka ako, Sir Dennis, bakit nandun ka, taga San Manuel ka? Siguro nang dahil sa pag-ibig, ano? Yes, sir. Tulad ng kanta na inawit noon, nang dahil sa pag-ibig. Oo, sir. Dahil sa pag-ibig, kailangan nating ibigin at tulungan ang ating mga kapwa, lalong-lalo ng mga nangangailangan, lalo na rin ngayong panahon ng pandemya. Ayan, marami tayong mga kababayan na nahihirapan at sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong, ayan, so simpleng pagtulong lang ay malaki ng bagay para sa kanila. Kala ko, Sir Dennis, taga doon yung girlfriend mo. Ay, hindi, sir. So, sabi ko nang dahil sa pag-ibig. ayan, so napili naming bigyan ng tulong ang mga mas nangangailangan at yun nga ay yung sa kwan po ng Tumawini, sir, sa part ng Tumawini. Ayan, so batay sa mga mag-aaral mula sa 4 na larawang ito, ano kaya ang makabuluhang mensahe ng hatid ng bawat larawan? Ayan, sa 1 o 2 salita, ano kaya ang masasabi natin, mga mag-aaral? Ano ang gustong ipagawa? Ano ang gustong ipakita natin sa ating kapwa? Parang late itong... Oo nga, sir, parang late ang ating internet dito sa mag-comment tayo, mga mag-aaral. Ayan, so ano kaya ang mensahe? Ayan, may nagsabi, pagtulong. Okay. Tignan natin, magtulungan, ano pa? Yeah, ayan, so sabi ni Arlene, ayan, sabi nga ni Arlene Sabado, tungkol po sa kagandahang asal. Ayan, so tama silang lahat. Sabi ni Ryan Ignacio, pagmamalasakit sa kapwa. O, kaya nga tinawag, pakibalik mo nga yung slide mo, Sir Dennis. Yung larawan ng buhay. Yan. Kaya nga tinawag na larawan ng buhay yan dahil yan ang dapat nating ipakita sa ating kapwa, ang kagandahang asal. Di ba, Sir Dennis? Yes, sir. So makikita nyo sa larawang yan, nang nakapaloob lahat sa larawang yan, ang kagandahang asal. Thank you, Sir Dennis. Ayan, At so, ang kagandahang asal na yan, Sir Dennis, para sa kaalaman ng lahat sa mga mag-aaral, yan yung sinasabing kayamanan doon sa parabola natin. Oo, sir, na tama dapat ka, sir. nating ipunin sa ating puso. Ayan, tama ka, sir. So, ngayon ay mayroon ng ideya ang ating mag-aaral kung ano nga ba ang paksa natin ngayong araw. At ito ay iikot pa rin sa kagandahang asal na makikita sa parabola na pinamagatang ang tusong katiwala. Ayan, mula pa rin sa Lucas 16, versikulo 1 hanggang 15. Ayan, so alamin natin kung ano nga ba ang parabola. Ayan, so parabola ang tawag sa isang akdang pampanitikang nagtuturo ng kinikilalang pamantayang moral na karaniwang batayan ay mga kwento na nasa banal na kasulatan. At ang nilalaman nito ay maikli, praktikal at kapupulutan ng ginintoang aral. So mamaya iisa-isahin natin ano nga ba ang mga ginintoang aral na hatid sa atin ng parabola. Sir Dennis, gusto kong dagdagan yung parabola. Ang parabola doon sa Biblia, hindi naman direkta ang sinasabi noon. So sir. Nagtataglay ito ng mga simbolo. Yes, sir. Di ba? Oo. At yan ay ang tinatawag natin ngayong mga tayutay na simile at metapora o matatalinghagang pahayag upang bigyang diin ang kahulugan. Ayan, so sabi nga ni sir, hindi direktang isinasabi yung talagang aral. Parang may nakakubli sa pamamagitan ng paggamit nga ng mga matatalinghagang pahayag. Kaya nga, Sir Dennis, doon sa parabola natin na napakinggan nila, challenge sa mga bata, ano? Isipin niyo sino yung boss doon? Sino yung katiwala doon? Yes, sir. Sino yung mga kinikilan ng katiwala? Di ba marami siyang kinikilan? Oo. Hindi direkta ang kahulugan yan. Yan ay
parang ipinararating sa atin. May kinalaman ito sa, sabi nga, moral. Yes, sir. Sa ating kagandahang asal. Yung madapat natin gawin, Sir Dennis. Opo, sir. Ayan, so bago natin alamin ang mga kagandahang asal, ang matalinghagang pahayag mamaya sa parabola, alamin pa natin ang mga elemento ng parabola. Okay, so meron tayong 3 elemento ng parabola. Okay, tama, Sir Dennis? Yes, Sir ma'am. Alfie? Yes, ma'am. Okay, so ang unang elemento ay ang tauhan. Okay, so pag sinabing tauhan, ito ang mga karakter na hango sa Biblia na maaring makapagbibigay aral. At ang kadalasan, ang mga karakter na ito ay humaharap sa isang suliraning moral o gumagawa ng kaduda-dudang mga desisyon at pagkatapos ay tinatamasa ang kahihinatnan nito. Okay, so yan ang elemento. So tukuyin nga natin. O yan na yung tanong. Ang tanong ay, sino-sino ang tauhan sa binasang akda? Okay, mag-comment na mga mag-aaral. Okay, dahil may, Sir Dennis, ang unang makakasagot ng tama ay may Karagdagang apremyo. mga puntos, di ba? May mga karagdagang puntos sa inyong mga Karagdagang puntos. guro. Wala bang papremyo, Sir Dennis? Mamaya, ma'am, sa Sir ating Alfie evaluasyon. Sa panghuling gawain tayo, ma'am. Okay, yes. so maghintay tayo ng mga comments, mga sagot. Wala pa, Sir Dennis. And so baka iniisip nila, sir, kung sino-sino nga ba ang mga tauhan sa ating binasang akda. Ayan, so mayroon ng sumagot. Ayan, una ay si Iris. Jesus. Ayan, Si pangalawa. Iris Faith Domingo ng 10 Tindalo. Ayan, ma'am. Ayan, so mayroon ding sumagot mula sa 10 Tindalo, Katiwala, Jesus at mga nagkautang. Ayan, sabi naman ni Aleli Joy, ang mga tauhan sa parabola ay ang amo at katiwala. So tingnan natin kung tama ang kanilang mga naging kasagutan. Ayan, so tama nga, ma'am at sir, ang kanilang naging kasagutan. Yan, ang mga Okay, so tauhan. ang mga tauhan ay, tama sila, Jesus, mga alagad ni Jesus, mga mayamang tao na may katiwala, mga taong nagkautang sa amo ng katiwala at ang mga Pariseyo. So yan yung mga tauhan sa pinakinggan nating parabola. Ayan, so maraming salamat, ma'am. So dumako tayo sa ikalawang elemento ng parabola. Ito ay ang tagpuan. Ayan, so ito ang lugar na pinangyarihan ng kwento at nagpapakita ito ng tagpuan at naglalarawan ng aksyon at nagpapakita ng resulta. Ngayon, mga anak, ang tanong namin, saan ang tagpuan ng parabolang ang tusong katiwala? Ayan, batay sa napakinggan natin kanina na parabola. Sige, mag-comment. Hintayin natin ang komento ng mga or sagot ng mga mag-aaral sa ating comment box. So saan nga ba ang tagpuan ng parabolang ang tusong katiwala? Okay, sabi ni Cristel J. Padaong, tirahan ni Jesus. Ayan, sabi naman ni Iris Faith Domingo, bahay ng amo. Tama. So tignan natin. Sa Jerusalem, may nagsumagot pa ng Jerusalem. Sa tahanan ng kanyang amo kay Mark Lester. Ayan. So nahuhuli yata kami dito, ma'am, sa mga comments nila. Ni Mark Lawrence din, mabilis. tirahan ni Jesus. Mabilis, tahanan ni Jesus, John Maria Nuaria ng Tantanggile. Ayan, so Bahay tama. ng amo ni Danica Blas ng 10 Rutherford. Ayan, tama ang kanilang mga naging kasagutan. At ito nga ay sa tahanan ng amo at sa tahanan ng mga may utang sa kanyang amo. Ayan, sa pangatlo namang elemento. Ang banghay. Ang banghay, mga anak, ang ikatlong elemento. Masasabi kong ito ang pinakamahalagang elemento dahil hindi natin mauunawaan ang ikot ng parabola na tinalakay kung hindi natin alam ang pagkasunod-sunod. So, ibig sabihin, Sir Dennis, ito ay ang
pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Meron tayong tatlong uri nito. Sa ikot ng mga pangyayari, meron tayong simula. Dito pinakikilala ang tauhan, ang tagpuan, maging ang suliranin. Ang saglit na kasiglahan na bahaging naglalarawan kung paano susubukang bigyan ng solusyon ng tauhan ang suliranin, yung pagtatangka na yan. Meron din tayong kasukdulan. Ito yung tinatawag na pinakamasidhing, pinakamahalagang parte, bahagi ng ating kwento. Pagkatapos ng kasukdulan, ito na yung pababang kilos. At panghuli, ang panglima, ang wakas, Sir Dennis. Sige, gawin natin. So kung talagang naintindihan ninyo ang tamang pagkasunod-sunod, gawin natin pagsunod-sunurin natin ang mga pangungusap na ito batay sa ating parabola. Yan, so ayusin ang wastong pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Yan, so ano kaya ang naunang nangyari dyan, mga mag-aaral? So i-comment nga, ang number 1 ba, ang una bang nangyari ay letter A or letter C? Ang pangalawa ba ay letter B? So isagot nyo nga kung ano ang tamang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa parabolang ating napakinggan. Sige, habang... Ayan, so may mga sumagot na, sir. Ang bilis. Mula kay Crystal Joy Padaong ng 10 Tindalo. Ayan, ang nauna raw ay... Letter B. Letter B. So, ang kanyang sagot, ang nauna raw ay letter B. Tignan natin. Ayan, so eto na nga ang pagkasunod-sunod. Okay, tama siya, Sir Dennis? Ayan, tama ang kanyang mga sagot. 3, 1, at 2. So, ibig sabihin, ang naunang nangyari ay ipinatawag ng amo ang kanyang katiwala at nagreklamo sa di umano'y di magandang pamamalakad nito sa negosyo. Kung kaya't sesisantihin daw niya ito, ngunit kailangan niyang magbigay ng ulat tungkol sa nakaraang transaksyon nito. So, yun ang kanilang kasagutan na unang nangyari. Pangalawang nangyari, ang sagot nila ay letter C. Ayan, nilapitan niya ang lahat ng nagkautang sa kanyang amo at pinapirma ng kasulatan kung saan nakasaad ang kanilang utang na mas maliit kaysa sa aktwal na utang nila upang kung sakali mang mapaalis siya ay mayroon man lamang tatanggap sa kanya. At ang kanilang sagot na pangatlo ay ang letter A. So ito nga ang huling nangyari. Natuwa ang amo sa ulat na ibinigay ng katiwala at hindi na siya sinisante o tinanggal sa trabaho. Ayan, so napakahusay ng ating mga mag-aaral sa ika-10 baitang. Ayan, so maraming nakakuha ng tamang kasagutan. Sige. Ayan, dumako pa tayo o alamin pa natin ang tungkol naman sa kakanyahan ng parabola. Ayan, so ito ang aral na ipinahihiwatig ng parabola na ginagamitan ng idiomatiko o matatalinhagang salita. Ayan, so sabi nga namin kanina ni Sir Alfie, hindi lantad na sinasabi kung ano nga ba ang gustong ibigay or sabihin or ipagawa sa atin ng parabola. So mayroon tayong mga matatalinhagang pahayag na narito. Ayan, so ano-ano nga ba ang talinghagang taglay ng parabolang ang tusong katiwala at ano ang kahulugan nito sa ating buhay? Ayan, so magbigay nga mga anak ng inyong mga kasagutan sa ating comment section. Ano-ano ang talinghagang taglay ng parabolang ang tusong katiwala at ano ang kahulugan nito sa ating buhay? Ayan, so parang nabanggit kanina sa hearing yan, Sir Dennis? Oo, sir. So ano nakinig kaya? Kayo. Oo. So maghintay tayo ng mga kasagutan. And kung ikaw, Sir Alfie, ang tatanungin, ano kaya ang isang matalinghagang pahayag na makikita natin sa parabola? Hindi ko man maikot yung talinghagad ay pangungusap doon, Sir Dennis. Ang talinghagad yan,
tungkol sa doon sa may-ari. Di ba? Talinhaga yung may-ari. Sa aking pagkakaunawa, Sir Dennis, yung may-ari, walang iba yan, kundi ang ating Panginoong Hesus. Yes, sir. Ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoon. Oo. So, yun ay doon, yun yung may-ari. Pero, sa totoong pagpapakahulugan sa atin, Sir Dennis, ang Panginoong Diyos yan. Ayan, so tama ka, sir. At may mga sumagot na, sabi ni Jasper Tahon, so hindi niya nilagay kung ano ang kanyang section. Sabi niya, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ayan, so isa na ring talinghaga yun, di ba, sir? Yeah. Na ang ibig sabihin ay kailangan nating pahalagahan ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Ayan, di ba? Napakahalaga kasi ng ng pagtitiwala, sir, di ba? Para lang yang ito, parang bond paper na malinis, di ba? Totoo. So parang kunwari ito yung tiwalang ipinagkalob sa atin. Once na sinira natin ang tiwala, yan, kunwari sinira mo, tapos magsusorry ka ngayon. Okay, magsusorry ka sa taong sumira ng tiwala mo. Ayan, pwede pang ibalik, pero hindi na siya gaya ng dati. Meron na siyang lamat. Di ba, sir? Tama, And tama. so, parang ding sabi nga kanina sa ating lesson, para rin niyang isang babasagin, na isang basong babasagin, na pag ito ay nabasag, pwede mo pang ibalik pero may crack na, may lamat na. So, ganun ang ibig pang kahulugan ng talinghaga. At isa pa, Meron pa ba, Sir ayan, Dennis? halimbawa na rin sa talento. Ayan, kung sa kabutihan natin ito gagamitin, tiyak na higit tayong pagpapalain at mas uunlad pa ito. Ayan, kaya mga mag-aaral, napakaganda ng itinuturo ng talinghagang ito. Kayo ay nagsisimula sa maliit na bagay sa inyong pag-aaral at kung kayo ay magsusumikap, ay tiyak na tatanggapin ninyo ang malaking biyaya dahil napagtagumpayan ninyo ang inyong pag-aaral at yan ang simula ng maliit na bagay patungo sa malaking bagay na tinutukoy rin sa pahayag. Ayan, so tignan pa natin kung may mga sumagot. Ang lahat ng malalaking bagay, Sir Dennis, nagsisimula sa maliit na Sa bagay. maliit. Oo, sir, tama yan, sir. Ah. So meron pang sumagot dito. Sabi niya, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa sa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay sa mundong ito. Ayan, so tama nga naman, sir. Ayan, so pinapahiwatig nito na ang pagiging masama ng isang tao dahil sa pagkagahaman sa pera o sa kayamanan. Ayan, so alam ko na bilang halimbawa, alam din to ng mga mag-aaral natin. Yung sa Korean movie na Squid Game, ayan, na isa sa top 10 most viewed sa Netflix, ayan, dito sa Pilipinas, na naging viral din sa Facebook na pinag-usapan, di ba? Ayan, so pinakita doon sa movie na yon ang na ang pera ay ugat ng kasamaan. Sabi nga sa Ingles, money is the root of all evil. Ayan, pati na ang pagkakaibigan ng mga tauhan ay nasira dahil sa kagustuhan nilang mapanalunan ang malaking kayamanan. At yun ang pera. Ayan, so Makakalimutan natin, Sir Dennis, kasi ang Diyos pag pera ang usapan, di ba, sir? Material na bagay sa mundo ang uunahin natin. Sigurado makakalimutan natin ang Oo Diyos. nga, sir. Ayan, sabi pa nga dito, minsan, tama si sir na nakakalimutan na natin ang puong may kapal kung abala tayo sa paghahanap ng yaman dito sa mundong ito. Ayan, so, yun ang mga talinghaga na makikita natin sa loob ng parabola. Ayan, so, yun din ang mga sagot dito sa ating comment section. So, maraming salamat sa mga aktibo pa ring sumasagot sa ating mga tanong. Ayan, so, Sinasabi rin ng talinhagang yan, Sir Dennis, yung babasa mo na mapanlin lang ang mga makamundong nilalang, kayang-kaya nilang lukuhin ang kanilang kapwa na nagdudulot sa kanila ng kasalanan. Samantalang, ang mga makadiyos ay nililihis ng Panginoon ang ganitong uri ng kasamaan sapagkat nakatuon ang kanilang panahon sa kabutihan sa kapwa. yes, Diba, sir. Sir Dennis?
Oo, tama. Ayan, kung tayo ay marunong na maglingkod sa ating kapwa, sa ating Panginoon, ayan, mas nagiging kampante na tayo, or tawag dun, sir, mas nagiging Tiwala. nagkakaroon na tayo ng tiwala sa ating sarili, at mayroon na tayong mga sapat na yung mga binibigay ng Panginoon para hindi tayo maghanap pa ng mas maraming yaman. Pero Yan, kumbaga kontento ka na, sir, yun yung gusto kong sabihin. Mas magiging kontento ka na sa buhay mo kung alam mo na kasama mo ngayon ang Panginoon at sanay ka na sa paglilingkod sa Kanya. Dito kasi sa mundo, Sir Dennis, Ma'am Glenda, nag-iipon tayo eh. Nag-iipon tayo para sa ating kinabukasan. Para sa iyo, Sir Dennis, ano ang una mong iipunin? Material ba o spiritual? And so, mas uunahin natin ang spiritual, sir, dahil sabi tama. nga nila, kung matuto kang humiling sa pamamagitan ng panalangin at sabayan mo ng gawa, ayan, bibigay yan ng Panginoon, di ba, sir? Kaya nga, kapag tayo ay hinusgahan ng Diyos, ang titignan ng Diyos ay ang ating puso. Ano ang naipon nating kabutihan sa ating puso? Pero kung puro kayamanan ang inatupag mo, ano ang ipagmamalaki mo sa Diyos? Di ba, Sir Dennis? Sir, at isa pa, sir, hindi mo madadala ang lahat ng kayamanan mo na mayroon ka dito sa ibabaw kapag ikaw ay pupunta na sa tahanan ng Poong May Kapal. Ayan. So, napakaganda, di ba, mag-aaral ang hatid na aral ng talinghaga ng Tusong Katiwala. Ayan, at para matayan natin ang inyong mga natutuhan, ay magkakaroon pa tayo ng isang gawain. Ayan, so ang unang makaka-perfect dito ay bibigyan namin ng 50 pesos load. Ayan, so ang gagawin ninyo, so ganito ang gagawin, babasahin namin ang mga pahayag. Pero bago yan, sige, ay mayroong isang awitin. Ayan, so ay may mga tanong pa palang. Yeah, tama, Sir Ayan, Dennis. so may Dito mga tanong pa pala, sir, di ba? Bago tanong ang muna tayo. pagtataya. Ayan. So, ang unang tanong, Sir Dennis, ano ang suliraning kinaharap ng katiwala upang mataya natin ang sa mensahe na tayo? Oo, sir. So, sa mensahe, ano ang mga mensahe ng parabula? Tingnan natin kung may mga message sa chat box natin, Sir Dennis. Ayan, sa inyong palagay, mga anak, ano ang pangunahing mensahe ng parabulang ang Tusong Katiwala? Ayan, so sumagot si Aleli Joy Javier. Ang parabulang ang Tusong Katiwala ay may malalim pang kahulugan. Kung ating ihahalin tulad ito sa ating pamumuhay, ang Diyos ang amo at tayo ang katiwala. Ayan, ipinapahiwatig din nito na hindi natin maaring pagsabayin ang Diyos at ang kayamanan. Pinapaalala rin ng Diyos sa atin na gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa dahil balang araw mababayaran din natin ang kabutihan ng higit pa sa ating inaasahan. So napakahusay ng ating mga mag-aaral, sir. Mahusay. Meron pa ba, Sir Dennis? Marami, sir. Sabi din, ang pangunahing ni Crystal Joy Padaong ng Tentindalo, ang pangunahing mensahe ng parabola ay dapat pahalagahan natin ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin. Ayan, so napakaraming sumagot, sir, ng tanong natin na ano nga ba ang pangunahing mensahe ng parabola. Sir Dennis, balikan natin yung interpretation ng unang sumagot kanina. Gusto ko yung sagot niya na tayo ang katiwala. Yes, sir. Katotohanan yan. Lalong-lalo na, siguro, strike ko siguro yung mga mayayaman. Di ba? Dito sa ating parabola kasi, na yung katiwala ay may tuturing na mayaman sa kasalukuyan, sa totoong buhay, Sir Dennis. Dahil alam naman natin na ang mga mayayaman, sila kung minsan yung mapang-abuso sa mga mahihirap. At yung mga sinisingil
Maalala niyo mo, Sir Dennis, yung katiwala dyan, sinisingil pa niya yung nasa baba. Yes, sir. Dinoble niya, triniple niya. So, sa katotohanan ng buhay, ito ay isa sa mga katangian ng mga mayayaman na punong-punungan na nga sila ng material na bagay, gusto pa nilang dagdagan Payaman. ang kanilang kayamanan. Di ba, Sir Dennis? Oo, sir. Tama yan, sir. And so, napakarami talagang sumagot din, sir, ng tanong natin. And so, sabi din, pahalagahan din ang salitang tiwala. Ayan, at gamitin ng tama ang pera at huwag din kalimutan ang Panginoon sa paglakbay mo. Ayan, sabi ni Arlene Sabado ng 10 Lawan. Ayan, so marami ang pagpapahalaga sa tiwalang ipinagkaloob. Ayan, so tama nga ang ating mga mag-aral. So ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa tiwalang ipinagkaloob sa atin. At dapat ay maging tapat tayo sa mga taong nagtitiwala rin sa atin sa maliit man o malaking bagay. At dapat piliin nating maglingkod sa Panginoon. Ayan, so napakahusay. Sir Dennis, gusto kong ibigyang pagpapakahulugan yung salitang nilustay doon. Ayan, nilustay ng diba, katiwala. Nilustay ng katiwala. Sa ating pagpapakahulugan, binigyan tayo ng kayamanan. Di ba? Yes, sir. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Ano ang mga kayamanang ito? Maaari ang kayamanang material at di material. Yes, sir. O ibig sabihin yung kagandahang asal Yes, sir. natin. Sa buhay natin mismo, sir. Sa buhay natin mismo. Kaya dito, yung pagpapakahulugan ko ng nilustay, umabuso. Kung minsan, umaabuso rin tayo bilang katiwala ng Panginoon. Sir. Tama, Di ba? sir. Ang palagi nating iniisip, Sir Dennis, Ma'am Glenda, ay yung pagpapayaman. Kung minsan nga, nasa puso natin yung inggit. Na ang inggit, kung nandito sa puso natin, yan ang sisira sa ating buhay. Di ba, Sir Dennis? Kapag nainggit tayo sa kapitbahay natin, nainggit tayo sa kapwa mag-aaral natin, na nakikita natin sa kanila yung karangyaan, mawawala na tayo ng ating landas. At iyan ay hindi yan itinuturo ng ating Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon para hindi mo malustay yung ibinigay hindi malustay yung ibinigay na kayamanan ng Panginoon, pangalagaan natin ito. At gamitin sa mabuting bagay, di ba, sir? Dapat kontento tayo, Sir Dennis, kung anong mayroon tayo. Sabi nga ng Biblia, yung mang-ibon, hindi ba, Sir Dennis, nabubuhay, tayo pa kaya na mahal ng Panginoon. Yes, sir. Kaya wag tayong mang-abuso, Sir Dennis. Sa aking pagpapakahulugan, Sir Dennis, ano ang mga bagay-bagay na sa ating puso? Una, Sir Dennis, ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Unang-una yan. Yes, sir. At dapat ang utos ng ating Panginoon sundin natin. Yan yung matatawag nating tunay na kayamanan Ayan, na ibinigay ng Diyos. Napakahusay mo talaga, sir. At bilang karagdagan pa, mayroong kasing ibinigay sa atin ang Panginoon na tinatawag nating treatise sa Ingles, mga anak. Yan yung time o oras, ang talent or ang ating mga talento, at ang treasure o kayamanan. Ayan, kung wala tayong treasure, meron pa tayong time or dalawang T, ang time at talent para gumawa ng mabuti sa kapwa at para magsilbi sa Panginoon. Ayan, yung i-share natin ang oras natin sa Panginoon. Ayan, ang pagsisimba ay isa ng pagbibigay ng oras sa ating Panginoon. Ang talent, ang pag-share natin sa ating talent. Gawin mo or gamitin mo ang talento mo sa mabuting paraan upang makapaglingkod sa Panginoon at isa pa upang makatulong sa ibang tao. At kung meron ka na ng pangatlong T, ang treasure, ang kayamanan, ayan, so mas magagamit mo na ito para sa mas magandang or para sa pagpapakita pa ng kagandahang asal. At yun nga ay ang paglilingkod pa sa Panginoon at paglilingkod sa kapwa natin. And inuulit natin, ang pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na ngayong panahon ng pandemya, ay gustong-gustong makita ng ating Panginoon. Ang pagbibigay ng o pagmamalasakit sa ating
kapwa. Ayan, so dumako pa tayo sa ikalawang katanungan. Siguro maganda, Sir Dennis, yung tanong na yan para sa mga mag-aaral. Ano? Yung ikalawa. Paano nakatutulong sa buhay nila ang mensaheng hatid ng binasang parabula? Ayan, so sumagot nga mga anak, mga grade 10 sa ating comment box. Paano nakatutulong sa buhay ng tao ang mga mensaheng ibig ipahatid ng parabola? Sige, sagutin nga. Ayan, paano nakatutulong sa ating buhay ang mensaheng ibig ipahatid ng parabola? Ayan, so hintayin natin ang mga sagot. Tingnan natin. So, sa kanilang pag-aaral kaya, Sir Dennis, gamit kaya yung mensahe niyan, yung mensahe ng parabola na yan, para sa mga mag-aaral? Ayan, oo naman, sir. Magagamit nila yun ngayon sa pag-aaral nila, sir. Yung nalang pagtitiwala nila sa ibang tao, sa sarili nila, sa kanilang mahal sa buhay, ay malaking bagay na mas ma-motivate sila para mag-aral, sir. So, tignan natin. Parang nahuhuli yung internet natin, sir. Nahuhuling mabasa ang mga comments. Ma'am Glenn, may mga nag-comments na ba dyan? Okay, ayon kay Jerilyn Apelido ng Peñacal, para maisabuhay hanggang sa paglaki. Ayan, so tama ang kanyang kasagutan, ma'am. Kay Mark, okay, ito pa, mas pinauunlad ng mensaheng hatid ng binasang parabola ang ating physical at spiritual na pamumuhay. Tinuturoan tayo nito na pahalagahan ang tiwala ng ating kapwa mula sa 10 obra. Ayan, napakahusay. Sir Dennis, maraming nagre-reklamo sa mga mag-aaral. Napapansin ko na nahihirapan daw sila kasi napakaraming sasagutan. Pero kung nasa puso lang nila, Sir Dennis, ang Panginoon, humingi lang sila ng gabay, ng tulong sa Panginoon, yung bang magdasal lang sila, Sir Dennis, sigurado ko namang sila, ang mga mag-aaral na ito na lumalapit sa Panginoon, ay bibigyan ng Panginoon ng lakas at sapat na talino upang sa ganon masagutan ang mga module na yan na napakarami. Di ba, Sir Dennis? So tama yan, sir. So sabi nga nila, sir, in everything you do, put God first and He will crown your efforts with success. Ayan, so yun ang maaari nating gawin or maaari nating isabuhay bilang mensahe ng parabola. Daming mensahe, Oo, sir, dami nga, sir. Na magagamit ng mga mag-aaral. Wag silang napaka-material na tao, di ba? Hindi yung puro material ang nasa isipan nila. Kung minsan nga kasi, Sir Dennis, ang mga mag-aaral pagmulat ng kanilang mata, cellphone. Mga material yan, di ba? Na bagay na sana iwasan muna. Sige, Sir Dennis. Ayan, sa ikatlo, Ma'am Glenn. Okay, dumakot tayo sa pangatlong tanong. Bakit mahalagang maunawaan at mapahalagahan ang parabola bilang isang akdang pampanitikan? Okay, so bakit nga ba kailangan nating maunawaan at mapahalagahan ang parabola bilang isang akdang pampanitikan? Magkomento na, mga mag-aaral. Ayan, so tignan natin. Parang hindi gumagalaw tong Okay, meron si... Okay, bakit ang bilis? Mabilis ang internet ni Ma'am Glenn. Yes, Ma'am Glenn, may mga sumagot na ba sa ating comment box? Okay, dahil ito ay makatutulong sa atin upang mas malawak ang ating kaisipan tungkol sa parabola. Okay, yun ay ayon kay... Okay, dahil marami tayong mapupulot dito, kung mabilis. Gusto ko rin basahin. Ayon kay Jesslyn si Landido Lazaro, hindi niya sinabi yung kanyang section. Oo, kay Jesslyn. Titin natin, ang parabola ay mahalagang maunawaan at mapahalagan bilang isang akdang pampanitikan dahil maliban sa... Wala na. Ayan, sabi rin ni Emily Martin, ma'am, ng 10 Obra, basahin ko, mahalagang maunawaan ang parabola at mapahalagahan
dahil ito ay nagbibigay ng magagandang aral at leksyon. Ayan, so napakarami palang sumagot, sir at ma'am. So tama ang kanilang mga naging kasagutan. Ayan, mahalagang maunawaan nga natin at mapahalagahan natin ito bilang isang akdang pampanitikan dahil ito rin ay bahagi ng salita ng Diyos. Ayan, gaya nga ng sabi nila, maraming aral na maaari nating makuha dito sa parabola na magagamit natin upang mas mahubog pa ang kagandahang asal na likas na sa atin. Ayan, so parang ginigising tayo ng parabola, sir, di ba? Para mas ma-develop pa yung kagandahang asal na likas na sa atin. At siguro, Sir Dennis, baka naniniwala ako na pasimula na ito ng pagbuklat ng Biblia sa buhay ng ating mag-aaral. Baka natalakay natin ang parabola, wala na. Kung gusto nyo pang maraming parabola ang mababasa, sumangguni sa Biblia. Ha? Tama yan, sir. Ayan, so para naman, natapos na tayo sa ating talakayan. So ngayon ay ibuod naman natin ang kabuuan ng ating aralin. Ayan, so mga mag-aaral, paano natin bibigyan ng pagbubuod ang ating, o ibuod nga ang ating paksang tinalakay ngayong umaga. Ayan, so hintayin natin. Ma'am Glenn, may nag-comment na ba dyan? Wala pa, Sir Dennis. Okay, ulitin natin ang sinabi ni Sir Dennis. Ano ba ang tinalakay natin ngayong umaga? Pakibuod, mga mahal naming mag-aaral. Sige na, makilahok tayo. Kung talagang naunawaan natin. Wala pa. Ayan, may sumagot na, may nag-text din sa akin, sir. Meron ding sumagot sa aming group chat. Sabi niya, tinalakay natin ang parabola mula sa Syria na may pamagat na ang tusong katiwala, sir. Gustong ipahiwatig ng kwento na kailangan nating malaman na ang Panginoon ay dapat nating paglingkuran. Ayan. So, alam ng katiwala na hindi niya pwedeng paglingkuran ang pera at Panginoon ng sabay. Tinalakay din natin ang iba't ibang elemento ng parabola. Ito ay ang tauhan, tagpuan, at banghay. Ayan, so... Nakinig yan, Sir Dennis, ano? Yes, sir. Nakinig sa ating talakayan. Ayan, ngayon ay may iparirinig kaming isang awitin. Walang naririnig, Sir Dennis. Hindi po naririnig, ma'am. Ano po? Wala pa, Ma'am Glenda. Meron na. Medyo lumakas. Yan, meron na, sir. Meron na. Nawawala-wala. Wala talaga.
Ayan, so para sa awitin kanina ay yun ay isang awitin na pinamagatang pananagutan. Ayan, so isinaad sa awitin na kailangan ay magkaroon tayo ng pananagutan sa ating kapwa at sa ibang tao, 'di ba sir? So para sa iyo sir, ano pa ang mensahe ng awit kanina? Gusto kong bigyan ng mensahe yan sa pamamagitan ng pag-quote ng isang verse sa Bible. Sinabi dito, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad ninyo sa Diyos kay Kristo. Lantad ang kahulugan nito, Sir Dennis, na magtulungan. Kinakailangan magbigay ng magtulungan tayo sa bawat isa para sa ganon sa bandang huli may biyayang darating sa atin. Ayan, maraming salamat sir. At basahin ko rin ang sabi ni Alele Joy Javier ng Ten Obra. Ipinapaliwanag ng awitin na hindi tayo nag-iisa at mas lalong walang nagmamahal sa atin. Lahat tayo ay may pananagutan, hindi lang sa ating sarili at pamilya, kundi sa ating kapwa na rin. Lahat tayo ay may purpose. Ang ating pagkabuhay ay isang tulong sa ating kapwa. Ayan, so talaga naman na naisabuhay nila ang mensaheng hatid ng awitin. Kay Jerilyn Apiliedo naman, Sir Dennis, gusto kong basahin. Lahat tayo ay anak ng Diyos na dapat sumampalataya sa Kanya. Dapat nating paglingkuran hanggang sa tayo ay mawalan ng hininga. May mensahe rin yan. Ayan, oo sir. Ayan, so para sa huling gawain, so babasahin ko ang 5 tanong at ibibigay ninyo ng minsanan ang inyong mga kasagutan. Ayan, i-comment lang ang sagot ninyo 1 to 5, isulat ang letra ng tamang sagot. So babasahin ko ng mga tanong at ng mabilisan at tignan na rin sa inyong screen. Sa unang bilang, saan sa Biblia makikita ang kwento ng tusong katiwala? A. Lucas 18, versikulo 1 hanggang 15. B. Lucas 16, versikulo 1 hanggang 15. C. Lucas 19, versikulo 1 hanggang 15. D. Lucas 20, versikulo 1 hanggang 15. Sa pangalawa, sino ang nagkwento ng ang tusong katiwala? A. Si David. B. Si Jesus. C. Si Moises. Or letter D. Si Pedro. So number 3, anong elemento ng parabolang nagsasaad ng pagkasunod-sunod ng mga pangyayari? Tauhan, tagpuan, banghay, o mensahe? Pang-4, anong elemento ng parabola ang nagpapakita ng lugar na pinangyarihan ng kwento? Tauhan, tagpuan, banghay, o mensahe? Ayan, so 4 lang ang inyong sasagutan at yun ay ipasa ninyo sa inyong mga guro sa Filipino 10 dahil kulang na tayo sa oras. Ayan, butil ng kaalaman. So bilang reflection, Sir Dennis, ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay daan sa pagtanggap ng tahanang walang hanggan mula sa aklat ni Lucas 16, versikulo 9. Ayan, so Okay, ayan. Yes, Sir Dennis. Natapos na natin, Yes, Ma'am Sir Glenn. Dennis. Okay, so ayan. Inaasahan namin na marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Muli kami ay pansamantalang mamamaalam sa Himpapawid. Antabayanan niyo kaming muli sa susunod na linggo sa ganito ding oras at ganito ding sitwasyon. Abangan ang Ako susunod. si Teacher Glenda. Abangan ang susunod na learning area, Araling Panlipunan. ayan, ako naman si Teacher Dennis. Paalam mga mag-aaral. Ito ang Filipino Learning Area. Makinig, matuto, pag-aralan ang Filipino. Dito lang yan sa 106.3 DWDR-FM. Ito ang 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kaalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. For something big.
106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWBR FM.